Father God, you are good and you are great. Maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang alalahanin namin ang iyong grasya at kami ay magdiwang sa kadakilaan mo. Dalangin namin, Panginoon, na sa mensahe mo ngayong umaga, kami ay matuto sa iyong pag-ibig at ang pag-ibig na ito ay lumago sa amin at magdala sa pananampalataya at higit na pagyakap at pagkapit sa iyong katotohanan at sa iyong kapangyarihan. Dalangin namin sa Banal na Espiritu na liwanagin ang aming kaisipan patungo sa mensahe mo sa umagang ito at bigyan kami ng mababang puso na sumunod at ingatan ito sa aming mga puso. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ni Jesus. Amen. Basahin natin yung ating passage sa umagang ito, John chapter 12, verse 1 to 11. And the Lord said, 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at the table. Mary therefore took a pound of expensive ointment made of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with fragrance of perfume, but Judas Iscariot, one of his disciples, who was about to betray him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. And Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me." Verse 9, when the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came not only on the account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well, because on the account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus. So, mga kapatid, sa ating binasang passage ngayong umaga, makikita natin na ang chapter 12 at yung particularly yung passage natin ngayon ay nagre-reflect ng epekto o resulta ng ministeryo ni Kristo dito sa mundo o particularly sa buong Israel. At masasabi natin, yung chapter 12, yung buong chapter 12 ay conclusion ng public ministry ni Kristo. Inire-reflect nito yung resulta niya sa buong 3 taon niyang pagmiministeryo. Makikita natin dito sa chapter 11 na chapter 12 verse 1 to 11 na inire-reveal ng Lord yung epekto ng kanyang ministeryo sa kanyang mga disciples at gayon din yung mga hindi naniniwala sa kanya. Makikita natin doon sa chapter 11, verse 14 to 15, sinasabi ng ating Panginoon na ang kamatayan ni Lazarus o yung sakit ni Lazarus ay hindi mauuwi sa kamatayan, bagkus ito ay mauuwi sa kalwalhatian ng Diyos at gayon din sa kapurihan ng pangalan ng anak ng Diyos. Ano yung kinalaman nito dito sa chapter 12, verse 1 to 11? Makikita natin sa verse 15, sa verse 15 ng chapter 11, makikita natin sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple na advantage para sa mga disciple na mangyari yung event na yon kay Lazarus na siya ay magkasakit at mamatay upang madeklara yung kalwalhatian ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos at yung grasya ng Diyos upang yung kanilang pananampalataya ay lumakas. Makikita natin din sa chapter 11 verse 32 to 33 na nagkaroon ng doubt si Mary doon sa kanyang pananampalataya kay Kristo dahil yung hindi madali ang pagpunta ni Kristo nung may sakit si Lazarus ay nangangahulugan
ng hindi pag-ibig. Ngunit sinabi ni Kristo, mas higit na pag-ibig yung ibibigay ko sa inyo dahil i-reveal ko yung kapangyarihan ng Diyos na siya ang buhay at siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya naman dito sa chapter 12, verse 1 to 11, makikita natin yung pananampalataya ni Mary na lumago at nagresulta sa tamang pagpupuri sa Panginoon. Makikita rin natin dito sa chapter 12 yung resulta sa buong mundo o sa lahat ng tao ng ministeryo ni Kristo. Sa chapter 9 verse 26, makikita natin na Jews and Gentiles nalaman yung kapangyarihan ng Diyos, nalaman yung grasya ng Diyos dahil doon sa sign na ipinakita, doon sa resurrection and life ni Kristo, at maging doon sa mga religious leader ng mga Hudyo, bagamat sila ay nananampalataya kay Kristo at naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na pinapakita ni Kristo, even in secret, sila ay nagkaroon ng pananampalataya. At particularly dito, mga kapatid, si Nicodemus, na siyang naroon noong libing ng ating Panginoon. At makikita natin yan dito sa chapter 12, verse 37 to 43. At gayon din, mga kapatid, ipinapakita dito na yung resulta ng ministeryo ng Diyos ay matagumpay pagkat siya ay niluwalhati ng Ama sa harapan ng maraming tao sa verse 27 to verse 36. At gayon din, ipinahayag niya na siya yung Kristo. Siya yung anak ng Diyos sa kanyang huling invitation dito sa Israel at sa Jerusalem para sa pananampalataya sa Kanya. So makikita natin na yung buong chapter 12 ay resulta nung ministeryo ng Panginoon. Ito yung inilalatag o yung ipinapakita sa atin ni Apostle John dito sa buong chapter 12. Kaya naman pagdating ng chapter 13 to 17, ito naman yung private disclosure o private meeting ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga hinirang, from public to private. Makikita natin na itong chapter 12 ay parang naging funnel o parang salaan ng mga naniniwala sa Diyos at mga namumuhay sa kadiliman ng kasalanan. At makikita natin dito at magandang mapag-aralan natin ito para masala natin kung tayo ba ay tunay na nasa side ng nananampalataya sa Diyos o nandoon pa rin tayo sa side ng mga nabubuhay sa kasalanan at patuloy na tumatanggi sa katotohanan ng Diyos. Sa pagkakahayag ng mga sign ng Panginoon, sa pagkakahayag niya ng kanyang mga dakilang pangako sa kanyang mga hinirang, tayo ba ay kasama doon sa mga naniniwala at kasama doon sa iglesia na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At tignan natin yung ating passage ngayong umaga dito sa verse 11 to verse 1 to verse 11 ng chapter 12. Ang passage na ito ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano. Sinasabi natin na ang buhay ng Kristiyano is all about worshiping God. At makikita natin dito yung tamang pagpupuri sa Panginoon sa pagtanggap ng dakilang kaalaman at dakilang biyaya ng pananampalataya mula sa Diyos. Makikita natin na napakahalaga nito na isinama rin ito ng dalawang nag-account ng gospel ng Panginoon. Makikita natin yan sa Matthew chapter 26, verse 6 to 13 at Mark chapter 14, verse 3 to 9. At meron din itong kahalintulad na account kay Luke doon sa chapter 7, verse 36 to verse 50. Ngunit yung account ni Luke ay hindi katulad ng account ni Matthew, Mark, and John. Pagkat ibang event yung pinapatukuyan ni Luke. Yung pinapatukuyan ni Luke doon, nag-uumpisa pa lamang yung ministeryo ng Panginoon. Dito kay John, kay Matthew at kay Mark, yung patapos ng ministeryo ng Panginoon. So makokonclude natin na merong dalawang anointing ng perfume or oil kay Jesus Christ. Nung nagsimula yung kanyang ministeryo at gayon din yung patapos yung kanyang ministeryo dito sa lupa. Ngunit yung
tatalakayin natin, yung patapos na ministeryo ng Panginoon, yung pagkaka-anoint sa Kanya. Makikita natin na doon sa dulo ng account ni Matthew at ni Mark, sinabi ng Panginoon patungkol doon sa act ni Mary ng worship, response doon sa dakilang biyayang kanyang tinanggap nang maunawaan niya na si Kristo ang Diyos, na siya ang nag-iisang tagapagligtas at ang biyaya ng Diyos ay patungkol sa ating kaligtasan at sa ating buhay. Ang naging tugon ni Mary ay worship, at sinabi ni Kristo na yung act ni Mary na yon ay maaalala ng patuloy kapag naipapahayag ang ebanghelyo ng Diyos. Dahil ang katotohanan nito, na pagka naipapangaral ang ebanghelyo ni Kristo, may nananampalataya at may nagsisisi sa kanyang kasalanan. At katulad nung sinabi ni Brother Louie kanina sa call for repentance, merong wild beast na nat-turn into tended sheep or tender sheep. Mula sa pagiging mabangis na hayop, tayo ay nagiging maamong tupa kung tayo ay hinirang at nakatanggap ng ebanghelyo. At ang worship ay nagre-revolve sa pag-ibig ng Panginoon. Nagre-resulta sa higit na pag-ibig ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung tunay na pagsamba sa Panginoon ay driven nung revelation ng glory ng Panginoon. Ang tunay na pagsamba ay naaapuyan sa pamamagitan ng kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa chapter 12, makikita natin, inumpisahan ni Apostle John yung kanyang pag-account sa chapter 12 sa word na therefore. Ito ay nagsisignify na itong nangyari na feast o na itong pagtitipon na ito ay bunga nung ginawa niya doon sa chapter 11. Ito ay pagpapasalamat doon sa ginawang himala ni Kristo. Ito ay pagpapasalamat sa dakilang revelation ng katotohanan ng Diyos. Dahil doon sa resurrection na ipinakita ng Panginoon, na ipakita yung pinaka-importanting problema ng tao at yung pinaka-kinakailangan ng tao. Ang pinaka-problema ng tao ay ang kamatayan bunga ng kasalanan. At gayon din, ang pinaka-kailangan ng tao ay ang kaligtasan at buhay. At gayon din, ang tagapagligtas. At kung makikita natin na si Mary at si Martha at si Lazarus ay wealthy family, doon pa lang sa pagkakaalam natin na yung ginamit ni Mary na pag-anoint kay Kristo ay isang mamahaling pabango. Mamahaling oil. Sinasabi dyan sa verse 4 to verse 6 na mamahaling pabango yung ginamit ni Mary. So, ibig sabihin, nagsisignifies yun. Kung meron kang ganong klaseng pabango na itinatago, ikaw ay mayaman. Ngunit ito rin ay nagpapakita na kahit anong yaman ng tao, ano man ang ma-attain niya sa buhay, hindi ito magliligtas sa kanya. At ito ay nagpapakita na ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay baliwala kung wala ang kaligtasan at ang biyaya ng Diyos. Gayon din ipinapakita nung resurrection ni Lazarus, yung kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng buhay, na iunawaan ni Mary na si Kristo lamang ang kaisa-isang buhay at gayon din nagbibigay ng buhay. Si Kristo ang nag-iisang kayang magligtas at magbigay ng buhay para sa mga nangangailangan nito, para sa mga aminadong kailangan nito. Gayon din, yung resurrection ni Lazarus ay nagpapakita ng pangako ng Diyos na kanyang tinupad sa persona ni Kristo. Kaya naman nung natanggap niya yung karunungang ito mula kay Kristo sa kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang puso ay napuno ng ligaya at pag-ibig sa Diyos. At gayon din sa kanyang Savior at sa kanyang Panginoon.
makikita natin na si Mary ay isa doon sa mga tupa na sinasabi ni Kristo sa chapter 10 na maririnig ang kanyang tinig at pupunta sa kanya upang sumamba at maghanap ng comfort at kaligtasan. Ang tinig ng Panginoon ay ang gospel, ang ebanghelyo na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan, na nagpapatunay ng kanyang katotohanan, na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at ng kanyang grasya. Ito yung dumating kay Mary at nagdala sa kanya sa higit na pananampalataya at higit na paglago sa pagkaunawa sa Diyos. At pwede rin natin na masabi na merong dalawa pang karakter dito, yung mga Hudyo at si Judas. Pwede nating masabi na si Judas ay isa doon sa mga thieves and robbers na sinasabi sa chapter 10 verse 1 and 8, dahil ang kanilang puso at ang kanilang kaisipan ay nakatuon doon sa kanilang pakinabang sa mga sheep, nakatuon doon sa pagkuha ng kaisipan at puso ng mga sheep palayo kay Kristo. Tignan natin si Judas, yung epekto ng gospel ni Kristo kay Judas. Instead na pumunta siya kay Kristo para sa pananampalataya, lalong lumago yung kadiliman sa kasalanan ni Judas. Makikita natin sa verse 4 to 6 na nakita niya yung ministeryo ng ating Panginoon na opportunity upang makakuha ng yaman sa mundo. At gayon din yung mga religious leader ng Israel. Instead na pumunta sila kay Kristo para maunawaan ang kanyang persona at ang kanyang kapangyarihan na magbigay ng buhay, ito ay nakita nila bilang kalaban na dapat iwasan pagkat ito'y nagtatanggal sa kanila ng kanilang sariling glory. Tinatanggal nung glory ni Kristo, yung glory doon sa temple na iniisip nila dapat doon sumamba ang mga tao kung saan dapat kami ay makinabang rin. At ito ay nagpapahiya sa kanilang doktrina na walang resurrection of life sa darating na panahon. Makikita natin yung reaction ng tao doon sa kapahayagan ng kadakilaan ng Panginoon at kaluwalhatian ay dalawa. Isa ay pananampalataya at ay isa naman ay pagkamuhi ng higit sa Diyos. Ngunit bilang tayo ay nananampalataya at naniniwala kay Kristo, ang ating naisin ay nandoon tayo sa katulad na puso ni Mary. Tignan natin ang higit yung dalawang pagtugon ng dalawang panig dito sa ating passage ngayong umaga. Makikita natin yung desire ng puso ng bawat isa. Si Mary, nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo, ay nagpunta sa pananampalataya kay Kristo dahil nakita niya yung tunay niyang pangangailangan kay Kristo. While si Judas naman, ang nakita niya ay material things na pwede niyang mag-gain. While yung mga Jews, nakita nila si Kristo bilang kalaban ng kanilang sariling glory. Kalaban ng glory ng kanilang templong pinangangalagaan at relihiyon na binuo. Dito napupukaw yung puso ng mga hindi naniniwala kay Kristo o walang pag-ibig kay Kristo o walang pananampalataya kay Kristo. Makikita natin na kung ang puso ng isang tao ay hindi naka-align o hindi nakatuon o nakatono sa katotohanan ng Diyos, yung desire ng kanyang puso at ng kanyang kaisipan ay mapupunta sa mga temporal things, sa material things na ino-offer ng mundo. At ito yung nagdadala sa atin sa maling pagkaunawa o maling pagtingin doon sa kaluwalhatian ng Diyos.
Tignan natin si Mary. Nakita niya yung grasya ng Diyos doon sa glory ni Kristo. Tinignan niya ito bilang isang magandang regalo. Ang walang kapantay na regalo. Ang walang hanggang pag-ibig na natagpuan niya sa persona ni Kristo. Nagkaroon siya ng pagdiriwang sa kanyang puso, ng pagnanais na makapiling yung kalwalhatian ng Diyos. Sumamba si Mary sa kanyang best na kayang ibigay na service para sa Lord. Ngunit huwag tayong magkaroon ng mabilis na kaisipan na ang itinutuon o sinasabi dito ng ating passage, ibigay natin lahat ng ating possession sa church. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay ang pagbibigay ng ating buong buhay. Ang pagbibigay ng ating buong puso at kaisipan sa Kanya. Hinayaan ng Diyos yung isang moment na to sa pagsamba sa Kanya na maging, na mag-offer sa Kanya ng expensive gift para maipakita na ito ay ang Kanyang buhay na inaalay kay Kristo bilang pagpapakita ng Kanyang pag-ibig. Hindi nagkaroon ng care si Mary about doon sa cost o kung magkano yung Kanyang gift sa Lord. Ibinuhos niya lavishly yung mamahaling pabango kay Kristo. Makikita natin yung Kanyang posture. Ibinaba niya yung Kanyang sarili sa harapan ng Diyos. At dahil sa dalawang mention ng feet dito sa ating passage, makikita natin na pinapahayag na si Mary ay nag-serve as a servant bilang isang alipin sa dakilang Diyos, sa dakilang hari. Ito yung posture ng isang tunay na nananampalataya kay Kristo o umiibig sa Kanya. Ito yung posture ng tamang pagsamba, no, tamang pagtugon doon sa biyayang natanggap kay Kristo. Dakilang karunungan at kaalaman sa Kanyang katotohanan. At kung ating titignan yung meaning ng anointing sa buong scripture, makikita natin na ito ay nagsisignify ng pag-uumpisa ng paghahari ng isang hari o umpisa ng pag-rule ng isang priest. Makikita natin yan sa Exodus, gayon din sa 1 Samuel at nung kinoronahan ni Samuel si King David, at gayon din nang inutusan ng Diyos si Moses na i-anoint si Aaron bilang isang priest. At gayon din, it served as a preservative para doon sa mga namatay na. Makikita natin doon sa darating na mga passage natin, nung namatay si Kristo, siya ay nilagyan ng spices at gayon din inanoint ng oil para hindi kagad mabulok yung kanyang katawan at gayon din ma-preserve yung kanyang katawan. Sa ating pagkakaunawa dito, dahil doon sa verse 7 at 8, tinatanggap ni Kristo yung pag-anoint sa Kanya bilang king at tinatanggap din niya yung worship ni Mary sa Kanya bilang pagpapahalaga ni Mary sa kanyang kamatayan o pagpapahalaga ni Mary doon sa pagbibigay ni Kristo ng buhay sa kanyang mga hinirang. Makikita natin na sinabi ni Kristo doon sa verse 4, chapter 11 verse 4, na hindi mauuwi sa kamatayan yung sakit ni Lazarus, ngunit ito'y mauuwi sa kaluwalhatian ng Diyos at gayon din sa kapurihan ng pangalan ng anak ng Diyos. At totoo naman ang bagay na iyon nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon sa resurrection ni Lazarus, nagplat yung mga Hudyo na siya ay patayin.
At ito ay nagresulta ng kanyang pagkapako sa krus. At doon higit na mas na bantad yung grasya ng Diyos at kaluwalhatian ng Diyos. Nabantad ang kadakilaan ng Diyos doon sa krus. At masasabi natin na ito yung nagdala at nagpakita ng higit na pag-ibig sa atin. At pwede nating ma-reflect yung naisin ng mga Hudyo at gayon din naisin ni Judas na yung suggestion ni Judas ng uri ng pagsamba. Sinasuggest ng mga Hudyo na doon sa templo sa Israel o sa Jerusalem dapat tayo sumamba sa Diyos. Si Lazarus naman, ang tamang pagsamba sa Diyos ay pagbibigay ng abuloy sa mga mahihirap. Ngunit ang sinasabi ni Mary o sinasabi ng act ni Mary, ang tamang pagsamba ay sa presensya ni Kristo. Sa pagme-meditate ng ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Para sa buhay na kanyang ginawa sa atin. At maaari natin ma-reflect yung suggestion ni Judas at yung naisin ng mga Hudyo na pagsamba doon sa aroma ng patay na pagsamba o patay na gawa ng tao sa chapter 11, kung saan tinalakay natin kung ano yung naibibigay ng tao na service para sa Diyos kung wala siyang pananampalataya kay Kristo. It is dead. Hindi unpleasing yung aroma ng ating mga gawa. Sabi sa Isaiah, somewhere in Isaiah, it is filthy rags in the sight of God. Nakakadiri at hindi maayos yung amoy. At dito sa ating passage ngayong umaga sa verse 3, yung tamang pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng pag-meditate ng kanyang ginawang kabutihan sa ating buhay, ng kanyang pagbibigay ng buhay at patuloy na pagkakaroon ng ligaya sa presensya ng kanyang hari at ng kanyang tagapagligtas. Dahil doon sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, which is pleasing to God, kapag tayo ay nananahan sa kanyang presensya, ang ating worship din sa Panginoon ay nagiging sweet aroma. Hindi dahil sa ating act, ngunit dahil sa karunungan at gayon din doon sa ating pag-ibig sa ginawa ni Kristo sa atin. Kaya naman yung ating mensahe ngayong umaga is the fragrance of Christ's love makes His disciples' devotion and obedience a pleasing aroma to God. Yung kamatayan ni Kristo ang nag-reveal ng glory ng Diyos. Na-reveal dito yung kanyang righteousness, yung kanyang grasya. Nag-umapaw doon sa kamatayan at maling pagkabuhay ni Kristo. At ito yung nagdala sa atin at pwede natin makita yung grasya na yan at yung mercy na yan na act ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Lahat ng naniniwala kay Kristo ay pupunta sa katotohanan ni Kristo na tayo ay kaaway ng Diyos before. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa galit ng Diyos at sa judgment dahil sa ating kasalanan. Ngunit ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay iniligtas tayo sa nararapat nating kalagyan, sa kaparusahan ng Diyos at sa kamatayan sa walang hanggan. Hindi natin iibigin ng Diyos
sa totoo lamang, sa ating sariling kaisipan. Ang natural man ay may pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. May pagkairita doon sa katotohanan ng Diyos. Kung makikita natin yung ating Old Testament scripture ngayong umaga, napaka-imposible na gawin ito ng isang tao, ng natural man. Dahil ang isang natural na tao ay hindi iibigin ang Diyos ng kanyang buong puso dahil ang kanyang desire ay nasa mundo. Ang isang natural na tao ay hindi iibigin ng Diyos ng buong with all his soul and all his might dahil ang kanyang kaisipan ay nasa glory niya, nasa kanyang sariling glory. Ang kanyang kaisipan ay nagrarason na wala siyang ginagawang masama, na kaya niya rin gumawa ng matuwid, na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Kaya paano gagawin ng tao ang love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might? Which is yung summary ng Decalogue. Ngunit dahil sa pag-ibig na ating natagpuan sa grasya ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, naunawaan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan natin kung paano umibig ang Diyos sa atin. Naunawaan natin yung dakilang pagmamahal na siyang nagtanggal sa atin sa ating sinful state patungo doon sa kanyang grasya. At maibalik natin yung example ni Brother Louie kanina. Katulad ng sinabi ni John Calvin, we are wild beasts tamed by the love of God. At dahil dun sa pag-ibig na ating naunawaan mula sa grasya ni Kristo, tayo din ay nakakatugon ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng ating pagsamba. Anong pinapakita ng ating mensahe ngayong umaga? Na yung ating pagsamba kay Kristo ay nagmumula lamang din sa kanyang biyaya ng pag-ibig. Kung ating iniibig ang Diyos, ito ay dahil tayo ay inabot ng kanyang pag-ibig. Tayo ay kinuha at niyakap ng kanyang pag-ibig. Ang mga hindi marunong umibig na tao na nilalang ay natutong umibig dahil sa kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos. At under ng katotohanan na iyan, meron tayong dalawang mensahe na ang true disciple delights in the presence of his Lord, at the true disciple desire is to praise his Lord. Pwede nating i-consider yung ating unang mensahe. The true disciple delights in the presence of his Lord. Katulad nung sinasabi ni Brother Louie kanina, pag tayo ay ang toro, pag sinakyan ng isang tao, siya ay nagwawala dahil ang kanyang kaisipan ay siya ay sasaktan nito. Ganito yung tingin natin sa Diyos. Tayo ay sasaktan niya dahil dun sa kanyang kabanalan, hindi tayo fit dun sa kanyang kabanalan. Offending sa atin yung kanyang kabanalan. Offending sa atin yung kanyang presensya dahil siya ay pure and holy. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay dinala niya sa kanyang presensya. Binalutan niya ng kanyang righteousness. Kaya naman tayo ay nagkakaroon ng pagtugon at pagsang-ayon sa paglapat ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa atin. Makikita natin sa passage natin ngayong umaga sa verse 7 to 8, yung rebuke ng Lord kay Judas ay nagre-reflect na inaaprubahan niya yung act ni Mary ng worship. At gayon din, nibigyan niya ng disapprove yung suggestion
ni Judas about the worship. At gayon din yung sinasabi ng mga Hudyo kung saan dapat magsamba ang mga tao at hanapin ang presensya ng Diyos. Pwede nating tignan yung kaisipan ng Diyos doon sa kadakilaan na reveal at doon sa pag-flourish ng ministry ni Jesus Christ. Para sa kanila, nawawala yung kalwalhatian nung temple sa Jerusalem. Nawawala yung glory nung establishment ng templo. At kung ating babalikan sa chapter 4, sabi ni Kristo dun sa Samaritan woman, darating ang panahon na sasamba ang tao sa spirito at katotohanan. At para masamba natin sa spirito at katotohanan, we must know the spiritual truths. We must know kung sino yung Diyos na ating sinasamba. At dahil sa kapahayagan ni Kristo na ipakita kung sino ang tunay na Diyos at paano dapat sambahin ang Diyos. At paano dapat i-approach ang Diyos. Hindi doon sa lugar na itinatalaga ng tao, ngunit doon sa katipunan ng mga mananampalataya. Huwag tayong mabilis na mag-isip, mga kapatid. Hindi ito pagsasabi na huwag na tayong pumunta ng church kapag kalinggo, pag Sabbath day. Hindi ito yung sinasuggest ng ating passage. Ang sinasuggest ng passage natin ngayong umaga, ang tamang pagsamba kay Kristo ay nakatuon doon sa kanyang biyaya, ay nakatuon doon sa kanyang grasya ng pagliligtas at pag-ibig sa kanyang mga hinirang. Kung wala ang tamang kaisipan na iyon, kung puro practices lamang ang ating tinitignan, yung mga pagkikip lamang ng mga bagay para sabihin na tayo ay religious, hindi iyon ang nakakapagligtas o hindi iyon ang tamang pagsamba sa Diyos. Ang tamang pagsamba sa Diyos ay pagiging in love doon sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag naipapahayag yung grasya ni Kristo, ang ebanghelyo ni Kristo, at natutuon yung kaisipan ng bawat isa kay Kristo at sa kanyang biyaya, yun ang tunay na pagsamba. Kaya naman sa katipunan ng mga mananampalataya, kapag ka naipapahayag ang ebanghelyo at naitutuon ang ating kaisipan at puso kay Kristo, ito ay tunay na pagsamba katulad ng ating patuloy na ine-exhort sa bawat isa. Bakit tayo nag-e-enjoy sa presensya ng ating Panginoon? Bakit tayo nag-e-enjoy na marinig ang kanyang ebanghelyo? Bakit tayo nagnanais na makita at makapanaig si Kristo every Lord's Day, every fellowship, every prayer meeting, sa sacraments? Dahil natagpuan natin ang ating higit na pangangailangan sa Kanya. Dahil natagpuan natin ang higit na kapahingahan ng ating weary soul sa Kanya. Tignan natin yung kaisipan ng isang natural man. Katulad ni Judas na iniisip niya na kaya niyang mag-survive kung siya ay magkakaroon ng wealth. Kayang mag-survive ng religion ng Israel kung ang tao ay patuloy na sasamba doon. Lahat ng ito ay mawawala. Lahat ng material things at temporal materials ay maglalaho. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay mananatili. Ang kalwalhatian ng Diyos ay mananatili. Ang katotohanan ng kanyang pag-ibig ay mananatili. Katulad doon sa ating binasang New Testament scripture ngayong umaga. Ang pananampalataya ay magkikip sa atin na maunawaan yung grasya ng Diyos. Mag-hope dun sa future na ipinapangako ng Panginoon na siya ay darating.
tayo ay kukunin at i-glorify ang ating katawan at doon sa lugar na iyon, wala nang kasalanan. Ang pananampalataya at pag-asa ay maglalaho, magtatapos. Ngunit yung pag-ibig sa presensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga hinirang ay mananatili. Hindi magmamaliw. Pagkat yung pananampalataya ay masusustain na doon sa future hope natin. Kapag kakaharap na natin ang Diyos, makikita na natin kung gaano siya kabanal talaga. Hindi pa unti-unti pa lang natin nakikita dito sa preaching ng gospel. Yung pag-asa ay nangyari na pag siya ay bumalik. Ngunit ang pag-ibig kay Kristo, ang pag-ibig sa kanyang kabanalan, ang pag-ibig sa kanyang presensya, ang pag-ibig sa kanyang kabutihan, ang pag-ibig sa kanyang kagandahan ay mananatili. Imagine, kung gaano natin, kung iniisip natin na magtatapos ang pag-ibig, kung may hangganan ng pag-ibig, kung may pagkairita sa presensya ng pag-ibig ng Diyos minsan, darating ba ang araw na wala ng pag-ibig sa kalangitan? Ito ay hindi totoo. Nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nananatili ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga hinirang at sa kanyang anak sa hanggang sa walang hanggan. Ano yung pinapakita ng ating passage ngayong umaga? The joy of the true disciple of Jesus Christ is in the presence of His Lord. Ang tunay na disipulo o tagasunod ni Kristo ay may kaligayahan o may kasapatan sa presensya ng Panginoon. Tignan natin si Mary. Hindi niya tinignan kung ano yung mga bagay na pwede niyang gawin na magpasikat kay Kristo. Tinake niya yung opportunity para ma-enjoy niya yung presensya ng kanyang Diyos. Kaya naman sinabi ni Kristo doon sa verse 8, na hayaan niyo siya para makip niya yung bagay na yan sa aking burial. Sinisignify nun at pinapahayag nun na pagdating ng kamatayan ni Kristo, yung kanyang physical body ay absent na sa kanila. Maaalala nila na kung gaano kayaman yung presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. At walang pagsisisi dito si Mary dahil naibigay niya ang lahat ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Maaari nating kunin upang maunawaan natin yung act ng worship at pag-ibig ni Mary kay Kristo sa mga salita ni Thomas Watson sa kanyang libro. Sabi ni Thomas Watson, "It is hell to be without God." Sinabi ni Thomas Watson ang mga bagay na ito habang minemeditate niya yung kanyang example na I will let you be taken up to heaven, but I will retire into other room and you shall not see my face. Ang heaven ay heaven dahil sa presensya ng Diyos. Dahil sa nag-uumapaw na kalwalhatian at pag-ibig ng Diyos. Ito ay hindi langit kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Makikita natin kung ating tunay na nakikita yung kagandahan ng ating tagapagligtas at ating Panginoon. Iibigin natin yung kanyang presensya. Tayo ay maghahangad ng kanyang presensya.
Katulad nung sinabi natin kanina, na yung ipinakita ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang gawa, at yung mga gawa niyang iyon ang nagpakita at nagbigay sa atin ng kaunawaan sa tunay na kalooban ng Diyos, sa tunay na kabutihan ng Diyos, sa tunay na pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga kalaban at kaaway. Ano yung nakita natin dito? Yung kanyang kabanalan, yung kanyang kapangyarihan, at yung kanyang kabutihan at pag-ibig. Pwede nating i-consider yung Romans chapter 5 verse 6 to 11, na tayo ay kaaway ng Diyos dati, na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga kaaway para kanyang iligtas at bigyan ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi ba dakila at magandang pag-ibig ang bagay na iyan? O ang ating kaisipan ay napupukaw pa rin sa ibang pangangailangan natin? Napupukaw pa rin sa mga temporal matters ng ating buhay? May reality. Yung sinasabi ni Judas, o yung suggestion ni Judas, na kailangan nating tumulong sa mga hihirap, sa mga nangangailangan. May katotohanan na kailangan nating kumain. May katotohanan na kailangan nating mabuhay sa mundo. Ngunit, katotohanan din na ang mga bagay na ito ay secondary lamang sa ating pangangailangan. Ang tunay nating pangangailangan ay ang kaligtasan, at ito ay pinrovide ni Kristo sa atin. Another remarks, mga kapatid, hindi natin sinasuggest dito na wag na tayong mag-worry patungkol doon sa mga nangangailangan ng tulong. Wag na tayong mag-worry doon sa ating mga physical needs. Ano yung ang sinasabi ng scripture dito? Ang ating atensyon ay dapat nauuna, o yung focal point ng ating atensyon ay doon sa katotohanan at doon sa grasya ng Diyos. Dahil ang ating pag-akto sa mga secondary necessity ng ating buhay ay mag-uugat o susunod lamang doon sa ating pag-ibig at pagkaunawa sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tignan natin kung paano nakaka-affect yung temporal things doon sa ating puso at sa ating kaisipan patungo kay Kristo. Nakaka-apekto to sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating pakikinig sa gospel every Sunday, o sa pagka naipipreach ang ebanghelyo, na de-divide yung ating kaisipan sa mga pangyayari sa mundo. Marahil meron kang iniisip na gagawin mo mamaya, or mga gagawin mo sa mga susunod na araw pagka ikaw ay nagkakaroon, pagka ikaw ay nakikinig ng ebanghelyo. Kung paano nakaka-affect yung ating pagiging concern sa mga circumstances ng life sa pakikinig natin o pag-enjoy natin sa presensya ng Panginoon. Dinedivide nito ang ating puso sa glory ng Panginoon. At sometimes, tayo ay nahuhulog sa reproach. Isipin natin kung paano tayo umakto doon sa ating personal na buhay. Kung divided ang ating kaisipan na mas higit nating kailangan yung kayamanan ng mundo higit sa ipakita yung glory ng Panginoon. Nade-divide ang ating puso kung tayo ay meron ding divided mind towards God. Tignan natin kung paano nakaka-apekto sa church at sa structure ng church.
o nakakaapekto sa church, ang pagiging divided heart. It also divides the church. It destroys the church. Pagka nagkaroon tayo ng partiality sa isa't isa, ang sinasabi ni Kristo, we must love one another. Hindi niya sinabing we must love kung sino lang yung kaparehas natin. And give a little doon sa mga hindi natin kaparehas. That is partiality. And insisting na tayo ang tama at dapat mailagay yung ating idea sa kalagitnaan ng church. Yung glory na natin, yung sinisik natin sa loob ng church, it destroys the church. When our mind is divided, our heart will also be divided. And it will ruin the church. Sabi sa John chapter 15, verse 9 to 11, we must abide in the love of God or the Lord. Paano na tayo mag-a-abide sa pag-ibig ng Diyos kung hindi natin ito ina-adore? Hindi natin pinapahalagahan yung kanyang presensya. Kundi natin pinapahalagahan yung kanyang mensahe. Hindi natin pinapahalagahan yung kanyang mga means of grace na ibinigay sa atin. Paano tayo susunod sa kanyang katotohanan kung wala yung mga mensahe ng kapahayagan ni Kristo? Paano natin malalaman yung ganda ng ating Diyos? Paano natin ma-appreciate yung beauty ni Christ? Katulad nung binasa nating call to worship kanina, paano natin ma-appreciate yung bagay na yun? Paano nag-come up ang psalmist na nais niyang i-bless with his whole soul yung Diyos? Paano siya umibig ng ganun sa Diyos kung hindi siya nag-engage sa presensya ng Diyos? Kung hindi siya nag-enjoy doon sa presensya ng kanyang tagapagligtas? Tignan natin yung bride doon sa Songs of Songs chapter 5, verse 10, kung paano niya ibida yung kanyang iniibig. Kung paano niya i-dinideclare kung gaano kaganda yung beauty ng kanyang beloved. Kung paano niya ina-adore yung figure at lahat ng nandoon sa kanyang iniibig. Ito ay nagpapakita ng deeply in love doon sa kanyang iniirog o kanyang sinisinta. At mangyayari lamang ito kung tayo ay nag-e-engage doon sa presensya ng umibig sa atin. Kung tayo ay inabot ng kanyang pag-ibig. Yung pinupunto natin dito, in the presence of the Lord, our love for Him grew deeper. Tignan natin yung meditation ni Martin Luther doon sa book ng Galatians. Tinawag niya itong kanyang Katie Bonbora. Dahil ito ay nagre-remind sa kanya ng grasya ng Diyos para sa kanyang mga inibig. Ito ay nagre-remind kay Martin Luther ng salvation through faith in Jesus Christ alone. At nagwa-warn sa kanya na hindi bumalik doon sa maling kaisipan ng kaligtasan na sinasamahan ng mabuting gawa ng tao. Nire-remind nito si Luther ng dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay yung kaligtasan ng tao kahit hindi deserving ang tao. Kahit walang ginawa ang tao para sa kaligtasan niya. Ito ay nagre-remind din sa atin na maging faithful at be in love doon sa truth ng ating Panginoon. I-meditate natin yung love na nagdala sa atin sa kaligtasan. Yung labor nung nagkaisa-isang nagligtas sa atin at nagmahal sa atin. Dahil sa katotohanan ito, dahil sa katotohanan at presensya ni Kristo, ang ating pag-ibig sa Kanya ay lumalalim at tumitibay.
I-consider natin yung babae at lalaking ikakasal. Someday, mai-inlove ba yung lalaki at babae sa isa't isa kung hindi sila nag-e-engage sa isa't isa? Makikilala ba nila yung gusto ng isa't isa? Mai-imitate ba nila yung mga traits ng bawat isa? Magugustuhan ba nila yung iniibig ng bawat isa kung hindi sila nag-e-engage sa isa't isa? Nung tayo ay nanampalataya sa baptism, nung nag-profess tayo ng ating pananampalataya sa baptism, nakita natin yung dakilang pag-ibig ni Kristo at iyon ang nag-draw sa atin sa pananampalataya sa Kanya. At habang tayo ay patuloy na nakikiisa doon sa Kanyang mga ibinigay na pagpapala at biyaya upang makita natin ng lubusan yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang katotohanan at ang Kanyang grasya, kinakailangan nating mag-engage ng patuloy doon sa Kanya. Marahil meron tayong karanasan o meron na tayong narinig na istorya tungkol sa isang ghosting na kung saan ang dalawang tao ay nagchat-chat or nagte-text sa isa't isa. At nagkausap sila na sila ay mag-meet. Ngunit ang isang panig nung sila ay magkakita ay hindi nagustuhan yung marahil yung babae o yung lalaki. At bigla na lamang silang naghiwalay o hindi nagkausap. Ito yung peking pag-ibig sa Diyos. Pwede nating mai-reflect ang peking pag-ibig sa Diyos sa bagay na iyon. Nagustuhan lang natin yung sinasabi sa atin through chat or text, through scripture. Nakumbinsi lang tayo na maganda yung scripture, ngunit hindi tayo na in love doon sa gawa ni Kristo para sa ating pangangailangan, para sa kasapatan ng ating kapatawaran. Hindi tayo na in love doon sa Kanyang dakilang gawa para sa kaligtasan at buhay. Hindi tayo na in love doon sa Kanyang presensya mismo. Kaya hindi tayo na in love sa presensya ni Kristo at sa Kanya mismo dahil ang ating kaisipan ay tangay-tangay ng mga material things at temporal matters ng mundo. Nandoon tayo sa malayo, nakatingin at nakafocus ang ating mga mata. Para sa atin, ang higit nating pangangailangan ay yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. At hindi natin nakikita na si Kristo yung ating higit na pangangailangan. Para sa atin, sekundary ang kaligtasan na ibinigay ni Kristo. Kaya naman, minsan napupunta tayo sa paggawa para sa ating kaligtasan. At kung meron tayong kaisipan na patuloy na ganito, tayo ay magsisi sa ating kasalanan. Ipinapakita dito ni Kristo o dito sa ating passage ang tunay na katotohanan na tayo ay inibig ng Diyos. Na ang tamang pagtugon sa Kanyang pag-ibig ay pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Kaya naman kung ikaw ay patuloy na humahawak sa iyong kakayanan na iligtas ang iyong sarili at di mo binibigyan ng importansya yung katotohanan ng Diyos at makilala si Kristo kung gaano siya kaganda, kapatid, ikaw ay iniimbitahan ni Kristo sa Kanyang pag-ibig. Ikaw ay iniimbitahan ni Kristo na manampalataya sa Kanyang dakilang gawa sa kaligtasan mo. Ikaw ay iniimbitahan ni Kristo na magsisi sa iyong kasalanan sa pag-i-insist mo na ikaw ay kayang magligtas ng iyong sarili.
At ang aming dalangin ng buong church ay magbunga ito ng kaligtasan at pananampalataya sa iyo. At para doon dito sa mga covenant members, ang ating challenge ay be delighted in every means that reveals the glory of Jesus Christ. Maging delighted tayo doon sa means of grace ng Diyos na nagre-reveal ng kanyang glory. Sa preaching of the word, sa sacrament, sa prayer at sa fellowship. Makikita natin dito yung dakilang pag-ibig ng Panginoon kung saan tayo ay makasalanan, ngunit tayo ay hinayaan niyang kumain at mag-partake ng kanyang katawan at ng kanyang dugo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kung saan nakikita natin sa baptism na tayo ay walang buhay, ngunit nang tayo ay nababad doon sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay. Yung ating pagsamba ay dapat maging katulad ni Mary, na merong mababang kalooban, na siya ay tagasunod ni Kristo, na may nalalaman patungkol kay Kristo, na nasasabik sa presensya ng kanyang Diyos sa tagapagligtas. Dahil nakikita niya na ang kanyang higit na pangangailangan at ang kanyang tanging kailangan ay si Kristo lamang. At matatagpuan natin yan dito lamang sa katipunan ng mga mananampalataya, sa preaching of the word, sa prayer, fellowship, and sacrament. At hindi lamang natatapos doon sa mga pangkaisipan na bagay, yung pagpupuri sa Panginoon. Meron ding true desire na mapapurihan ng Diyos. Pwede nating i-consider yung act ni Mary na merong paggawa. Hindi ito pure meditation lamang, pure adoration lamang sa presence ng Panginoon at sa kanyang glory. Merong act of submission sa truth, merong submitting of life in Christ. Makikita natin sa verse 3, na sinabi, yung fragrance is made of pure nard. At sa word ni Judas, it worth 300 denarii. Ang isang denari ay isang wages ng isang manggagawa sa isang araw. Kung i-convert natin iyan ay isang taong sahod ng isang manggagawa. Ito ay expensive. At ang ibang Bible scholar ay nagsasabing inheritance ito ni Mary sa kanyang mga magulang. At sinasabi ng ating passage ngayong umaga na ibinigay niya ito lavishly sa Lord, without hesitation, not resenting how much He will pour. Sa Matthew at sa Mark, sinabi ni Matthew at ni Mark na sa ulo ni Kristo ibinuhos, ngunit dito sa John, sa paa ibinuhos. Para ma-reconcile natin ang bagay na iyan, masasabi natin na ibinuhos ni Mary yung fragrance o yung pure nard kay Kristo, lavishly, na umabot mula ulo hanggang kanyang paa. Ito ay nagpapakita ng giving all her life to Christ, submitting to His Lordship. Acknowledging na si Kristo lamang ang kanyang tagapagligtas. Imagine kung inheritance ito ni Mary sa kanyang mga magulang. Kanya itong itinago ng matagal. Kanya itong pinakaingatan. At dito sa pinakel ng kanyang buhay, kanya itong inalay sa kanyang Diyos at sa kanyang tagapagligtas. Dahil higit siyang
umiibig sa Diyos dahil naunawaan niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kung inheritance ito ni Mary sa kanyang mga magulang, it signifies her identity, her name. It means giving all, pouring all into Jesus. Dahil sa kaisipan ni Mary na siya ay servant ng Diyos, she expect nothing in return sa kanyang master. Unlike Judas, expect something to gain doon sa ministry ni Kristo. Ang tunay na pagsamba o tamang respond ng pagsamba o akto ng pagsamba ay giving all we have to Christ. Hindi ako nagpe-preach ng prosperity preaching, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, hindi ito mag-e-end up sa tithes and offering. Ito ay nagpapakita ng pag-surrender natin ng ating buhay kay Kristo. Pag-pour out natin ng ating lahat-lahat ng walang measure. Imagine, initheld ni Mary ang inheritance para lamang sa service sa Panginoon. Kinip na ang precious possession na ito para sa Lord. Ang ipinapakita nito, true worship to God is desiring to glorify His name in all aspect of life. Pwede nating i-consider yung story ng rich man sa Matthew chapter 19 verse 16. Sa story na ito, makikita natin na yung rich young man ay nag-ask o humingi ng karunungan sa ating Panginoon kung paano niya makakamit ang eternal life. Ang sinabi ni Kristo dito sa kanya, nagawin niya lahat ng nakasulat sa law. Ngunit mapapansin natin dyan sa passage na yan, ang pinakita lamang at binanggit ni Kristo dyan ay yung moral obligation ng tao sa tao din. Yung rich young man ay nagsabi na lahat ng ito ay ginagawa niya at patuloy niyang ginagawa. Ngunit nung sinabi ni Kristo sa kanya na ibenta niya lahat ng kanyang property at ibigay sa mga mahirap at sumunod kay Kristo, ang sabi dito ay, when the rich young man heard this, he went away sorrowful, for he valued material things more than he loved God. Mas binavalue niya yung kanyang possession higit sa Diyos. Mas binavalue niya yung kanyang sarili higit sa Diyos. Ano yung pwede nating makita dito? Kung kung tunay nating iniibig ang Diyos, higit sa anumang bagay sa mundo, even doon sa ating sarili, ibibigay natin sa Diyos yung ating buhay. Ipagkakatiwala natin sa Diyos yung ating buhay. Gayun din, sinabi niya sa Matthew chapter 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be. Kung ang ating puso ay nakatuon doon sa ating sariling pakinabang, kung ang ating puso ay nakatuon sa ating mga maaaring makuha in return, mag-expect tayo ng in return din sa ministeryo ng Diyos. Mag-expect tayo ng in return din sa ginagawa natin. Ngunit ang tunay na sumasamba sa Diyos ay binibigay ng may pagtitiwala sa Diyos ang kanyang buhay at ang kanyang lahat-lahat. Tignan natin kung paano tayo inibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin.
Ibinaba niya yung kanyang sarili nung kumuha siya ng katawan ng tao upang magsakripisyo at muling mabuhay para tayo ay maligtas. Ganito rin yung tamang service sa Panginoon o tamang respond doon sa grasya at pag-ibig niya. Pag nakita natin yung greatness ng kanyang pag-ibig, magiging worthless sa atin ang lahat ng bagay compare dun sa glory ng Panginoon. Maaari nating masabi na madaling ang bagay na ito dahil marami akong tinalikurang kaibigan sa mundo, marami akong opportunity in life na tinalikuran para sa Diyos. Ngunit maaari nating tanungin ang ating sarili sa mga internal things na meron tayo na pinoposes natin. How about those sins that satisfy our flesh? Kamusta yung mga kasalanan na patuloy nating ine-enjoy at pinakakaingatan? Naibigay ba natin kay Kristo? Naisuko ba natin kay Kristo ang mga bagay na ito? Kadalasan tinitignan natin yung mga obvious things na na-let go natin para kay Kristo. At ipinipikit natin yung mga mata doon sa mga precious sin na meron tayo na ayaw natin ibigay kay Kristo. Tinitignan natin tinuturing natin yung ating mga kasalanan bilang ating treasures. Lord, wag yan. Lord, wag mong pakialaman yan. Sinabi natin earlier na yung amount ng material na ibinigay ni Mary ay hindi makaka-amount dun sa biyaya at doon sa pag-ibig na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngunit ito ay sapat na akto para ipakita na siya ay nagsusuko ng kanyang buhay at ng kanyang lahat-lahat kay Kristo. Anong sinasuggest at anong pinupunto ng ating passage? The Lord desires obedience than sacrifice. At maaari natin yan makita sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Nung nirebuke ni Samuel si Saul, dahil inutusan ng Diyos si Saul na lipulin yung mga Amalekites doon sa Amalek nation. Sinabi ng Diyos na patayin niya lahat ng naninirahan doon, bata, matanda at lahat ng hayop na naninirahan doon. Ngunit ang ginawa ni Saul, nagtabi siya ng mga healthy na sheep at ox. Ang katwiran niya, isa-sacrifice niya ito sa Diyos doon sa Gilgal. Maaari nating makita na magandang intention ni Saul is to worship God. Ngunit kung titignan natin yung buong mensahe ng Biblia, ipinapakita at inire-reveal ng Lord na yung act ni Saul against sa Lord ay isang kasalanan. Napakadetalyado ng Diyos sa kanyang salita. Hindi niya inobey yung salita ng Panginoon. Nag-struggle siya na sumunod sa Panginoon. Dahil meron siyang sariling suggestion kung paano purihin ang Diyos. Kung paano mag-worship sa Diyos. Kung paano i-honor ang Diyos. Katulad ni Judas dito sa ating passage, na inaakala niya na yung kanyang suggestion is better, wiser, higit doon sa pagtanggap ni Kristo sa ginawa ni Mary. Si Saul at si Judas ay parehas na half-hearted sa obedience sa Diyos. Sila ay nag-struggle sa pagsunod sa Panginoon dahil sa kanilang
sariling desire at doon sa kanilang sariling pride. At sometimes makikita natin ang ating sarili na may ganitong puso at ganitong kaisipan patungo sa Diyos. Meron tayong half-hearted. Tayo ay half-hearted na sumunod sa Diyos. Pagka ni-reveal ng Diyos yung kanyang sariling glory, yung kanyang kautusan sa atin, meron tayong thought na mas better yung ating idea at mas wiser yung ating interpretation diyan. Pag sinabi ng Panginoon na love one another, it means giving our all love doon sa bawat isa, nakasakop ng kanyang pag-ibig. Nung sinabi ng Panginoon na ang daan sa kaligtasan ay pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan, huwag nating dagdagan ng ating sariling gawa. Huwag tayong magkaroon ng kaisipan na mas masipag tayo sa church. Mas marami tayong schedule sa preaching at sa worship leading. Mas marami tayong hinuhugasang upuan at mga pinggan. Tayo ay mas ligtas, nasisiguro ang ating kaligtasan. Sa gawa ni Kristo lamang, naging sigurado ang ating kaligtasan. At ang way na matanggap natin ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Tignan natin yung obedience ni Mary sa truth na kanyang tinanggap. Ibinigay niya yung kanyang lahat-lahat kay Kristo, yung kanyang greatest possession. Ipinor niya yung kanyang buhay kay Kristo. Paano natin maipopor yung ating buhay at ang ating lahat-lahat sa presensya ng ating Diyos? Hindi katulad ng panahon ng ating Diyos at panahon nila Mary. Nandun yung physical presence ng ating Panginoon. Ngunit ngayon, yung spiritual presence na lamang ng Panginoon ang meron tayo. At iyon ay sa katipunan ng mga mananampalataya. At ito yung ating challenge ngayon sa umagang ito. Aim to give praise to the name of the Lord in all the aspect of our lives by reflecting His glory. Paano natin mare-reflect ang glory ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon? By pouring our love to those whom Jesus loved. Sa pamamagitan ng forbearan sa isa't isa, sa pagkikip ng bawat isa sa katotohanan ni Kristo, sa paggaguard sa bawat isa sa katotohanan, sa pagtulong sa bawat isa sa attack ni Satanas at gayon din ng kasalanan. Let us pour our love to Christ by serving the church, by giving our best sa ating kaisipan na tayo ay iniligtas at kailangan nating ma-meet ang ating Panginoon at gayon din yung ating mga kasama. Give our best sa pag-prepare ng mensahe ng Panginoon. Give our best sa pag-worship lead. Give our best. Pag tayo ay nag-exhort sa bawat isa, give our best. Pag tayo ay naghahanda ng mga kinakailangan ng ating mga kasama sa pananampalataya at pinagkamatayan ni Kristo. Let us preach the gospel by our mouth and through our lives. I-preach natin ang gospel sa palagian. Hindi lamang sa church, gayon din sa ating tahanan, sa workplace, sa ating mga kaibigan, sa ating eskwelahan. Hindi lamang sa ating bibig, bagkus sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ipakita natin ang pag-ibig na ating tinanggap. Ipakita natin yung same grace na ating tinanggap sa Panginoon. And that's giving all our lives to God.
tayo ay mag-hope sa mabuting end ng ating pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos at sa katotohanan ng Diyos. Bago tayo magtapos mga kapatid, nais kong tanungin ang aking sarili bilang tanong ko rin sa mensahe natin ngayong umaga. Kinakailangan ba ng Diyos ng ating worship at ng ating pag-ibig? Ang Diyos ay may multitudes of angels na nagwo-worship sa Kanya. At yun ay mga sinless. Umiibig sa Kanya at ina-adore yung Kanyang majesty, day and night. Hindi na kinakailangan ng ating pag-ibig. At hindi rin nakakadagdag sa Kanyang glory yung ating worship. Ngunit nire-require ng Lord na ibigin natin yung Kanyang grasya at yung Kanyang katotohanan. He requires us to love Him. At para magkaroon ng tamang direksyon, yung end na yan, inireveal niya yung Kanyang glory sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng Kanyang gawa upang tayo ay magkaroon ng change heart na umiibig sa Diyos. Kanina sinabi natin, ang natural man ay walang kakayanang ibigin ng Diyos, namumuhi sa Diyos. Ngunit dahil sa revelation ng Kanyang katotohanan, ng Kanyang pag-ibig at ng Kanyang grasya, nagkaroon tayo ng change heart na nagdala sa atin sa pananampalataya kay Kristo. At bilang nagkakaroon ng bagong puso, ito ay nagre-reflect ng glory ng Panginoon. Again, it reflects the glory of God. Hindi ito nagdadagdag ng glory sa Kanya. It only reflects the glory of God na ang isang rebelding creature na naging Kanyang kaaway ay ngayon naging umiibig sa Kanya. Ito ay nagpo-prove ng katotohanan ng Diyos doon sa Romans chapter 11 verse 36 na from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Sa ating pagtatapos mga kapatid, the scent of the blood of Jesus Christ is the fragrance that draws us to Him. And it is the same fragrance that we offer to God through our obedience. Yung ating obedience ay bunga lamang ng ating patuloy na pagsama kay Kristo. Bunga lamang ng gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito yung tinitignan ng Diyos sa atin. At ito yung mabangong samyo ng ating worship kapag nakatuon ang ating kaisipan, ang ating mga gawa doon sa mabuting gawa ni Kristo sa Kanyang pag-aalay ng mabuting alay sa krus ng Kalbaryo. At nawa, ito yung maging ating puso sa bawat isa. Maging excited tayo sa presensya ng Diyos, sa palagian, sa Lord's Day, at even sa fellowship sa bawat isa. At we must aim to praise His name by living His love and His grace every day. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang ma-meditate namin ang iyong katotohanan, ang iyong pag-ibig na ibinigay sa amin sa